Tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang Motorcycle Dealers Association of the Philippines. Kaunay nga po yung binabanggit ni kanina ni LTFRB spokesman na nagbabalik po sa ahensya na si Attorney Ariel Inton. Of course, yung pinaghahandaan din na EDSA Rehab na magsisimula po sa may EDSA Monumento dyan po sa Caloocan City. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang dati na rin natin kasamaan sa kabilang istasyon. Of course, si Ginong Edwin Go, ang Pangulo po ng Motorcycle Dealers Association of the Philippines. Sir Edwin, kumusta na? Magandang tanghali at welcome sa DWICLU Channel 23. Yes, magandang tanghali sa iyo. Si Drew ito, si Yes. Drew, magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Edwin, at maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak ng oras po ninyo sa amin. Sir Edwin, ay next week, tama ba? Next week or last week ng March, ay sisimula na po ito pong rehabilitasyon ng EDSA. So ano po ba ang mga napag-usapan po ninyo na nagkaroon na huba ng konsultasyon, na planchado na huba lahat para ho sa mga kagaya po ninyo, no, sa inyo pong grupo, mga motorcycle dealers, and of course iba pang mga stakeholders? Nakausap nyo na rin ho ba ang DOTR, DPWH, and other government agencies? Actually, Drew, to be honest, walang kumakausap sa amin, sa grupo namin. Okay. Wala. Kaya nga nung huling attend ko sa Quezon City Forum, Media Forum, I was suggesting na sana magpa-public consultation para malaman yung mga alternative routes, di ba? Alin ang mga pwedeng daanan na ng mga motorista para makaiwas sa traffic. Okay. Yun. So wala pang kahit isa or nagpahatid hangin sa inyo sa sa iba? Wala pa. Wala pa. Kahit hangin, wala. Kahit hangin. Opo. Pero, although meron ako nakausap ito, dati na ring opisyal ng DOTR, si dating Yusek Tim Orbos, dati ring kahit MMDA, wala pa rin. Wala pa lumapit. Wala pa. Oo. Pero at kanya, saka kung napapansin mo, medyo wala rin sila nilalabas. Na Kailan ng actually schedule. Di ba? Oo. Actually, yun na nga rin, no, sinusubukan din namin, no, Sir Edwin, na kunin din ang panig ho nila, pero mukhang wala pa silang consolidated na statement regarding dito sa EDSA Rehab. Pero kayo ho, kung tatanungin, ano hong opinion ho ninyo, paano ho natin maitatawid ito pong rehabilitasyon na ito? Mahaba-haba po ito, Sir Edwin, ito pong EDSA na ito. Mula monumento, mula monumento hanggang Pasay. Kalahating milyong sasakyan po ang dumaraan po dyan, including mga motorcycles. Ano hong mga inilatag ho ba ninyo na mga suwesyon o kaya mga solusyon po, Sir Edwin? Hindi, actually, if you ask me, this is my personal opinion. Opo, go ahead. Siguro yung bicycle lane ngayon sa EDSA ay ipagamit sa mga motorcycle rider para maibsan yung other lanes. We need to free up some of the lanes para to help ease the traffic. Okay. Diba? Hindi natin alam kung saan sila mag-uumpisa. Ano ba yung pag-uumpisahan nila? Per lane ba? Or sabay-sabay, 4 na lane? Tapos isang bloke kaagad? So the traffic would be congested, di ba? Yeah. Di ba? Okay. Oo. So walang balita eh. All right. Actually ganyan din yung ano ni dating Yusek Tim Orbos. Hindi kayo nagkakalayo ng opinion, no? Yung bike lanes, no? Oo, na paggamit para maibsan lang during this time of rehab. All right. Okay. Ngayong ano lang kasi kada ako nagkakamali, Sir Edwin, tatagal to ng taon eh. Itong rehab na ito eh. Depende. Kaya nga eh.
Kaya nga, Drew, ikaw na nagsabi, tatagal ito ng taon. Tatagal talaga. Tatagal. Bakit wala silang nilalabas na balita to all motorists, to all people who are using EDSA? Ito yung mga alternatibo na daan. Pwede kayo dumaan yung dating mabuhay lanes pag Pasko. Baka pwedeng ibuksan ulit. Para lahat ng mga sasakyan medyo makailag muna sa EDSA. At saka ano bang plano nila talaga sa EDSA? Sabay-sabay ba or per lane? Alright. Isang dire-diretso muna para at least yung ibang lane ma-free up, di ba? Alright. Pero how about naman doon sa side po ng mga LGU? Of course, mahalaga rin po ang kanila pong kumbaga ang kanila pong sasabihin dito dahil sa kanila dumadaan ng EDSA, lalo diyan sa may bandang Caloocan, 'di ba? So ano ho ang nakikita ninyo na magiging mahalagang papel ng mga LGU dito po sa napakalaki pong proyekto po na ito dito sa Metro Manila? Actually, malaki ang papel ng LGU. Ang problema, wala nga lumalabas sa balita. Ayun lang. Kung anong ginagawa ng mga LGU, nakikipag-ugnayan din ba sila sa LGU? O they will just use their as national agency ito, national project ito? Sumunod na lang kayo? Hindi natin alam Walang news, parang blackout Baka busy sa kampanya. Ay, di ba dapat pag oras ng kampanya bawal ang construction? Bawal ang ganun. Oo nga, actually nakakasikip din sa daloy ng trapiko, Sir Edwin, di ba? Yung mga talagang masisikip. Lalo sa mga maliliit na nga ang EDSA. Oo, actually, kapag yun nga rin pinaproblema namin, Sir Edwin Kapag nagkasabay-sabay yan, di ba? EDSA rehab, tapos may kampanya pa, magkasabay-sabay, paano na nagkandahetot-hetot na Kaya nga, tapos sisisihin na naman, maraming sasakyan, maraming motor, maraming ganito. Those are progress for the country. Sila nasa government, I personally believe na kailangan i-coordinate nila sa lahat ng mga taong concerns, sa mga LGU, sa mga association, di ba? All right. So parang walang nangyayaring coordination ngayon. Oh, okay. Basta sasabihin lang, iwasan nyo EDSA. Yun lang. In favor ho ba kayo, Sir Edwin, na ipagamit ho yung mga ilang mga kalsada sa loob po ng mga, let's say, mga ilang piling subdivision just to ease the traffic congestion? Yes. At this particular point, dahil kailangan intindihin din natin, EDSA is one of the major route ng ating bansa, lalo na sa NCR. Pag ginlag mo EDSA, para bang sinabi mong patayin mo na buong NCR Totoo. Di ba? Oo. So, I do believe that this is the time na tulungan natin ang ating pamahalaan. I-open natin yung some of the private roads para to ease the traffic, to help motorists. Hindi lang naman siguro motorista ang tutulungan, pati sarili nila dahil baka pag sila naipit sa traffic, paano? Alright. Diba? Opo. Naku. Sa inyo po, sa side po ng mga motorcycle dealers, ano ho ang kayo ho ba meron din ho kayong mga pinag-usapan kung ano yung pwedeng gawin ho din ninyo na mga solusyon, mahikayat din po yung mga motorcycle riders na ganito ang gawin para ho mabawasan din po kahit paano yung pagsisikip ko ng daloy ng trapiko dyan po sa EDSA. Actually, Drew, kung titignan mo, ako, I'm thinking na wag muna gamitin ang sasakyan ko. Gagamit na rin ako ng motor. Para makaluwag. Oo nga, di ba? Isipin mo, kung 50% ng nakakotse gagamit ngayon ng motor, di 50% ng luluwag ang traffic ng EDSA. Kasi ang motor mas mobile
Kahit paano sabihin mo gaano kadami ang motor dito sa atin, mas mobile ang motor, mas mabilis pa rin ang motor kaysa sa kotse. Pag naipit ang isang kotse, domino effect, ang haba na. Ang motor pwede sugingit eh. How about naman sa safety, Sir Edwin? Napapadalas na po ang mga aksidente sa kalsada at nakinabibilangan po ng mga motorcycle rider. Nung isang araw nga lang dyan sa Maynila, sa may port area, merong isang rider din. Anumang TNBS rider yon na aksidente, yung kanyang pasahero namatay, tumilapon. Paano ho natin masisiguro ho yung safety? Drew, liwanagin muna natin ha. Karamihan sa aksidente sa motor, motor ang binabangga. Bihirang-bihira yung motor ang bumabangga. Meron nangyayaring ganun. Kaya nga sinabi ko, karamihan at saka bihira. Alright. Hindi ko sinasabing 100% walang kasalanan ng motorcycle riders. Okay. May mga motorcycle riders na sabihin na natin medyo agresibo. Meron naman talagang sumusunod sa batas. Pero meron naman mga ibang four-wheelers, mga jeep, mga bus, mga truck na sila naman ang may kasalanan. Tulad yan, pag inararo ng isang truck, ilang beses natin nababalitaan, di ba? Motor ang inaararo. Kasalanan ba nung nakamotor yung Drew? Di ba? Okay. At saka Drew, isipin mo, ang population ng motorcycle, ang benta ng motorcycle last year, I believe it was around 1.8 million units. Nationwide. Kung 80,000 plus ang recorded accident ng MMDA, that is less than 5%. Alright. Okay. So hindi pa rin considered na, alam ko may nasasaktan pero hindi talaga alarming. Sana kung 50% ng nakamotor na aksidente lahat, ay alarming talaga yun. Ibang usapin na yun. Opo. Nako. Diba? Sir Edwin, as much as we want to, dahil talagang mahaba-haba pa itong usapan na ito, Sir Edwin. Yes, mahaba. Oo. Singaba rin ng EDSA hanggat hindi pa natatapos yung rehabilitation. And of course, may bago tayong DOTR Secretary at I think kailangan dito Hall of Nation approach din ito yung talakay dito sa issue na ito. Baka meron pa ho kayong mga panawagan sa atin pong mga leader or sa ating pong mga agency, lalo po yung mga concerned agencies dito po sa, actually lahat naman tayo maapektuhan ito, Sir Edwin dahil tayo, lahat ng dumadaan sa EDSA. Halos lahat ng dumadaan sa EDSA. Ako, aminado ko na dumadaan talaga ako dyan. Pa-monument tayo, pa-monumento. Pero, opo. Ako araw-araw di EDSA lang ang daan ko. EDSA, yes, actually. Baka meron ho kayo mga karagdagang pampanawagan kay Secretary, DPWH, DOTR, LTFRB, and other agencies, Sir Edwin. Yes, nananawagan po tayo sa ating pamahalaan na maglabas na po kayo ng plano, alternative route, at dagdagan po ang mga enforcer para to control traffic, to direct traffic. Kasi magkakabuhol-buhol na yan, tapos pag nawala pang isang enforcer sa isang particular area, ay lalong gugulo ang buhay ng lahat ng tao. Nako. Di ba? Kapag nasita pa sila, gagalit pa. So tayo po ay nanawagan na habang hindi pa nag-uumpisa, ano ba talaga ang plano? Per lane ba? Uumpisahan, dire-diretso mula Monumento hanggang Pasay, tapos next lane, para magamit ulit yung lane na nagawa. Ano bang plano? Walang nakakaalam. Tapos ano pang mga ruta? Magdadagdag ba ang public transport ng mga bus? Yan, magandang yan issue. Diba? Tapos ang MRT na bumabiyahe, LRT, dadagdagan ba natin ng oras?
para to accommodate more people to use. Di ba ngayon hanggang alas 10 lang ng gabi. MRT pa lang ang baka gusto ine-extend. nila. Oo. Di ba, i-extend up to 11. Dapat pati LRT Oo, rin. Di ba, pati LRT. Alright. Di ba? So that can help a lot of, di ba, a lot of ways to help yung mga nananakay, mga motorista para mabawasan. Halimbawa, kung pwede nang hanggang 11, baka hindi na ako magdala ng car. Sabi ko, sige, mag-MRT na lang. MRT actually, mas mabilis. Yes, di ba? Alright. Ay, ang problema, limited. Okay. So, palagay ko, this is the time for all of us to adjust. Tulad nga na sinabi ko, yung iba nakakotse, baka motor na gagamitin. Para Mag-carpooling. mabawasan ang number of vehicles sa EDSA. Alright. Sige po, Sir Edwin, sa mga susunod pong araw, sa mga habang hindi pa ako nagsisimula at kung sakaling magsimula, hingin po namin ang inyo pong panig. Magandang tanghali po, magandang hapon at marami pong salamat. Ingat po kayo, Sir Edwin. Maraming salamat din at mabuhay kayo dyan sa DWIC. Salamat po. Ingat po kayo at magandang hapon din po muli. Ang Pangulo po ng Motorcycle Dealers Association of the Philippines, si Ginoong Edwin Go.